Anong mas masakit? Ang paglalakad niya palayo o ang pananahimik mo noong ginawa niya iyon? Hindi ka humabol, hindi ka lumaban, hindi ka bumagsak. Pinakawalan mo lang siya. At ang katahimikan na iyon, mas malakas ang alingaw-ngaw kaysa anumang salitang pwede mong sabihin. Dahil sa kaibuturan niya, hindi siya umalis para humanap ng kapayapaan. Umalis siya para makakita ng patunay ng kapangyarihan niya laban sa iyo. Inasahan niya ang kaguluhan, mga luha, pagbagsak, baka pati digmaan. Pero ang nakuha niya, wala. Walang paglilinaw, walang pagmamakaawa, kundi ang mabigat at matibay na bigat ng iyong pagpipigil sa sarili. Hindi niya iyon inasahan at iyan ngayon ang bumabasag sa kanya. Karamihan sa mga lalaki, nawawala ang sarili habang pilit na binabalik ang isang babae. Pero hindi ikaw. Pinili mo ang mas mataas na daan, ang landas ng pagiging matatag. Pinili mong sakupin ang sarili mo sa halip na magalit. Hindi iyon kahinaan. Bihira iyon. Kapangyarihan iyon. Dahil kapag tumigil ka sa pakikipagtalo, tumigil sa pagpapaliwanag, tumigil sa pagpapakitang gilas, binabawi mo ang kontrol. Hindi ka na nabubuhay para sa reaksyon niya, kundi para sa sarili mong kapayapaan. At maniwala ka, walang mas nakalilito sa isang tao kaysa sa pagkawala ng kakayahang galitin ka. Hindi ito kwento ng paghihiganti. Ito'y kwento ng pagbabalik. Kwento ito ng pagiging lalaking hindi na muling dumudugo para sa mga taong nanood sa paghihirap niya. Isang lalaking mas pinahahalagahan ang kanyang panloob na mundo kaysa sa pagpapatunay mula sa kanya. Ang katahimikan mo ay hindi hungkag, puno ito ng layunin. Binubuo ka nitong muli sa mga bahaging hindi na niya muling maaabot. At habang siya ay nandoon, nagtataka kung ano ang iniisip mo, ano ang ginagawa mo, sino ang nagiging ikaw, isa lang ang tungkulin mo, ang maging hindi na matatanggi. Wala kang sinabi, kaya mas matindi ang tama sa kanya. Una, inasahan niyang mag-react ka. Katahimikan ang ibinigay mo. Gusto niya ng ingay, drama, patunay na mahalaga siya dahil iyan ang hinahanap ng tao kapag umaalis. Nais nilang makita na hawak pa rin nila ang kontrol kahit wala na sila, na may espasyo pa rin sila sa isipan mo. Inasahan niyang mababaliw ka, magme-message ng 10 beses bawat gabi, magpaparamdam sa inbox niya ng desperado para sa sagot. Pero sa halip, ginawa mo ang pinakamahirap at pinakamadalang gawin ng isang lalaki sa panahon ng instant gratification. Wala kang ibinigay, walang text, walang tawag, walang miss na kita, katahimikan lang. At ang katahimikan na iyon ang gumiba sa pantasya niya. Kita mo, kapag iniisip ng isang tao na kaya nilang umalis pero pag-aari pa rin ang isipan mo, ang katahimikan ang pumupunit sa ilusyon. Binabasag nito ang ginhawa ng ego dahil ngayon siya naman ang naiwan na nangangapa at ayaw ng tao ang manghula lalo na kung sanay silang habulin. Ngayon, kinukwestiyon niya ang sarili, binabalikan ang mga hakbang, nagtataka kung baka minamaliit niya ang lalaking iniwan niya. Iyan ang diwa ng pagiging matatag, hindi lang pagpigil sa emosyon, kundi ang kakayahang manindigan kahit gusto na ng buong pagkatao mo na kumilos. Sabi ni Marcus Aurelius, "The best revenge is not to be like your enemy." Gusto ng kaaway mo na mag-react ka. Gusto niya ng reaksyon bilang patunay na mahalaga pa rin siya. Pero ang katahimikan mo ay nagdala ng mas matinding tama. Inilantad nito ang kawalan niya ng saysay. At sa kaibuturan niya, kinakalawang na siya rito. Itinuturo ng mundo sa mga lalaki na ipakita ang sakit, ipakita na may pakialam pa sila. Pero ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpapakita na hindi mo kailangang magbigay ng pagsasara sa taong hindi marunong rumespeto sa presensya mo. Hindi ka nagiging malamig, nagiging maingat ka, tahimik, nakatuon, mapanganib. Hindi dahil sinusubukan mong ibalik siya, kundi dahil binabalik mo ang sarili mo. Ikalawa, ang sakit ay hindi kahinaan, ito'y gatong. Nararamdaman mo sa dibdib mo ang bigat, ang pagkalubog, ang pighati ng pagkaiwan na para bang wala kang halaga. Totoo iyon at walang humihiling sa'yo na magpanggap na hindi nangyari. Pero heto ang katotohanang bihirang sabihin sa mga lalaki. Ang sakit ay hindi kaaway. Ito ang apoy, ito ang pandayan.
Ito ang bumabasag sa bersyon mo na pumapayag sa mas mababa kaysa nararapat at pumipilit na ipanganak ang isang mas matalas, mas matalino, mas malakas na ikaw. Akala niya ang pagkawasak ng puso ang sisira sa'yo, pero hindi sinisira ng pagkawasak ng puso ang lalaki. Pinipino nito. Ang tunay na sumisira sa'yo ay ang kasinungalingan na kailangan mo siya para maging buo. At kapag tumigil ka ng paniwalaan ang kasinungalingang iyon, titigil kang dumugo at magsisimula kang bumuo. Hindi ka na makikiusap para sa nakaraan, bagkus gagawa ka ng hinaharap na hindi na matitinag, kaya't nawala ng saysay ang pagkawala niya. Sabi ni Seneca, mas madalas tayong naghihirap sa ating imahinasyon kaysa sa realidad. Ang sakit na pasan mo, hindi lang iyon tungkol sa pag-alis niya, tungkol iyon sa sinabi mo sa sarili mo na ibig sabihin na hindi ka sapat, na natalo ka. Hindi. Ang tunay na nawala sa iyo ay isang ilusyon. Ang tunay mong nakuha ay kaliwanagan, isang salamin, isang apoy. Gamitin mo iyon. Hayaan mong itulak ka ng sakit upang patahimikin ang mga palusot mo. Hayaan mong ito ang bumuo ng disiplina mo, ng katawan mo, ng focus mo. Gawing hakbang pasulong ang bawat gabing walang tulog. Siya man ang naging mitsa, pero hindi siya kailanman magiging dahilan ng pananatili mong nakalugmok. Dahil mayroon ka ng mas matindi kaysa pagsisisi, mayroon ka ng layunin, mayroon ka ng direksyon, at ang sakit na iyan ang gatong mo. Ikatlo, ang atensyon ang kanyang oksiheno, gutumin ito. Hindi niya kailangan ang pagmamahal mo para maramdaman ang kapangyarihan. Kailangan niya ang atensyon mo. Iyan ang laro. Iyan palagi ang naging laro. Dahil maaaring kumupas ang pag-ibig, pero ang atensyon ay parang pera. At bawat mensahe mong ipinapadala, bawat pag-view mo sa kwento niya, bawat post na pahapyaw na umaasang makita niya, iyan ang kabayaran. Iyan ang nagpapakain sa kanya. At ang totoo, hindi siya nahihirapan sa hiwalayan hanggat nararamdaman pa niya ang enerhiya mong humahabol sa anino niya. Narito ang hindi nila sinasabi. Hindi niya kailangang sumagot para siya ang panalo. Ang pagsisikap mo, iyon ang panalo niya. Ang pagkahumaling mo, iyon ang panalo niya. Pero sa oras na putulin mo ang signal, kapag nagbago ang focus mo, kapag tumigil ka sa pagtingin, sa pagsilip, sa pag-react, pinuputol mo ang linya ng supply niya. Unti-unti siyang nasasakal sa katahimikan na siya mismo ang humiling. Dahil ang tunay na hinanap niya ay hindi kalayaan, kundi kontrol. At dito pinakamatindi ang tama ng matatag na paglayo. Hindi mo siya kinapopootan, hindi mo siya kailangan gantihan, huminto ka lang sa paglalaro. Sabi ni Epictetus, nagdurusa lang tayo kapag nagbibigay halaga tayo sa mga bagay na wala sa ating kontrol. Ang atensyon ay regalo, at kapag wala na siya sa bilog ng kontrol mo, wala na rin siya sa bilog ng paglapit sa iyo. Hindi ito pagiging maliit, ito'y pagiging eksakto. Hindi mo na siya hinahabol. Ang sarili mo na ang pinag-aaralan mo, at mas mararamdaman niya ang distansyang iyon kaysa anumang pagsabog ng galit. Dahil kapag namatay ang atensyon, namamatay din ang ego. Hayaan mong maramdaman niya ang kawalan. Hayaan mong maramdaman niyang nakalimutan siya dahil ang lalaking ginugutom ang laro, ang siyang nananalo rito. 4, gusto niyang kontrol, kinuha mo pabalik. Sa kaibuturan ng lahat, hindi pag-ibig ang gusto niya. Gusto niya ng kontrol. Kontrol sa kung paano mo nakikita ang sarili mo. Kontrol sa kilos mo. Kontrol sa emosyon mo. Kaya niya pinipindot ang mga buton mo, sinusubok ang hangganan mo, nagbibigay ng mumo at pinapanood kang gumapang. Hindi palaging tungkol sa pagmamahal. Minsan, tungkol lang sa kapangyarihan. At noong tumigil ka sa pagre-react, lumipat ang kapangyarihan. Kita mo, kapag umatras ka, hindi dahil sa pait, kundi dahil sa kaliwanagan, may nagbabago sa dinamiko. Hindi ka na gumaganap sa papel na isinulat niya para sa'yo. Isinusulat mo muli ang sariling script at kinasusuklaman niya iyon dahil gumagana lang ang kontrol kung nakikisali ka sa palabas. Kung hindi ka maglaro ng papel ng lalaking wasak, ng dating kasintahang desperado, ng emosyonal na giba, nawawala ang spotlight niya. Ito ang ugat ng itinuturo ng Stoicism. Ang tunay na lakas ay pamamahala sa sarili. Hindi ka kayang manipulahin ng taong hindi mo na binibigyan ng kapangyarihan sa emosyon mo. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayari sa labas.
Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang lakas at ginawa mo, naunawaan mo. At ngayon, nararamdaman niya ito. Hindi ka nananahimik para parusahan siya. Nananahimik ka dahil nilampasan mo na ang usapan. Gusto niya ng reaksyon, pero ang nakukuha niya ngayon ay paalala na hindi ka niya proyekto, hindi ka manika, hindi ka pagmamay-ari. Ikaw ay sarili mong lalaki. At bawat sandaling nananahimik ka, kumukuha ka pabalik ng isa pang pulgada ng lupang sa tingin niya ay kanya. Hindi mo lang siya binabaliwala, ibinabalik mo ang sarili mo. Panglima, ang katahimikan mo, ang kanyang salamin. May nagagawa ang katahimikan na mapanganib, nagpapakita ito ng refleksyon. Hindi para sa iyo, kundi para sa kanya. Dahil noong wala kang sinabi, noong tumigil ka sa pagpapaliwanag, tumigil sa pagtatanggol, tumigil sa pag-abot, naiwan siyang mag-isa sa sarili niya. Walang ingay, walang distraksyon, puro sariling isip. At ngayon, ang katahimikan na iyon ay parang salamin. Pinipilit siyang harapin ang mga bagay na pilit niyang iniiwasan. Kita mo, kapag nagre-react ka, pinoprotektahan mo siya laban sa bigat ng sarili niyang mga desisyon. Kapag nagmamakaawa ka, umiiyak o nagagalit, ikaw ang nagiging kwento. Tingnan mo kung anong ginawa niya nang iniwan ko siya. Pero kapag natahimik ka, nagbabaliktad ang kwento. Ngayon, ang tanong ay, bakit hindi siya lumaban para sa akin? Nagkamali ba ako? May nawala ba akong totoong tao? Wala na siyang mga salita mo para pagtalunan. Ang natitira lang ay ang sarili niyang isipan at mapanganib na lugar iyon para sa taong kumikilos mula sa bugso at ego. Ang katahimikan mo ang naging pinakamalakas na bagay sa silid at hindi niya ito matatakasan. Kahit saan siya pumunta, bawat pag-scroll niya, bawat sandali ng katahimikan, puno ng mga tanong na hindi mo sinagot. Dahil ngayon, ang katahimikan ay kanya ng pasan, hindi sayo. Iyan ang madilim na sikolohiya ng pagpipigil. Iniiwan nito ang tao na binabagabag ng mga posibilidad, ng pagdududa, ng kirot ng kawalan ng kasagutan. At iyan ang bentahe ng pagiging matatag. Hindi mo kailangang manalo sa argumento. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang halaga mo. Nag-iwan ka lang ng espasyo at sa espasyong iyon, siya ang nauupos. Dahil ang katahimikan ay higit pa sa kawalan ng tunog. Isa itong paalala ng kawalan, isang spotlight sa kung ano ang wala. At ang wala ngayon ay ikaw. 6 na hindi ka humahabol, nagtatayo ka, tinuruan ka ng mundo na humabol, habulin ang lumayo, ayusin ang nasira, patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng paghabol. Pero ang paghabol ay para sa mga lalaking hindi pa alam ang tunay nilang halaga. Noong tumigil ka sa pagtakbo para sa kanya, may mas malaki kang ginawa. Humarap ka sa loob. Hindi ka lang tumigil sa paghabol sa kanya. Sinimulan mong itayo ang sarili mo. Hayaan mo siyang isipin na masyado kang mabilis na ka-move on. Hayaan mong magtaka siya kung bakit hindi ka nagche-check, bakit hindi ka basag at lantad. Dahil habang siya ay lumilingon, naghahanap ng senyales ng kahinaan, nasa lugar ka na hindi niya maabot, nagsusumikap, nagtutulak, umaangat. Hindi para gantihan siya, hindi para maibalik siya, kundi dahil naunawaan mo na, ang paggaling ay hindi palabas, ito ay proseso, at nakatutok ka rito. Ito ang landas ng pagiging matatag, ang paglayo hindi lang sa tao, kundi sa mismong resulta. Hindi ka na naghahanap ng pagpapatunay. Nagiging taong hindi na ito kailangan. Habang siya ay paulit-ulit ang nakaraan, ikaw ay sumusulat ng hinaharap. Mas maayos na gawi, mas malusog na katawan, mas matalim na disiplina, mas malinaw na focus. Iyan ang tunay na glow up, hindi thirst trap o rebound, kundi ang pagiging lalaking hindi natitinag kapag iniwan. Darating ang oras, mararamdaman niya ito. Mapapansin niya ang pagbabago ng enerhiya mo kahit wala ka. Dahil hindi nagsisinungaling ang enerhiya. Dati ikaw ang umiikot sa mundo niya. Ngayon, wala na siyang lugar sa mundo mo. At ang pagbabagong iyon, ang panloob na pag-angat, hindi lang progreso iyon, kapangyarihan iyon. 7, ikaw ang pagpapala. Huli na nang maunawaan niya. Hindi lang lalaki ang nawala sa kanya. Nawala niya ang pundasyon, ang presensya, ang katahimikan sa gitna ng kanyang kaguluhan. Pero kapag sanay ang isang tao sa ingay, hindi nila nakikilala ang kapayapaan hanggang mawala ito. At sa oras na maunawaan nila, huli na.
Iyan ang totoo tungkol sa mga pagpapala. Hindi mo laging napapansin habang hawak mo pa. Lalo na kapag kumbinsido kang mas maganda ang nasa kabilang panig. Lalo na kapag tinatakpan ng ego ang tunay na halaga. Ikaw ay matatag, matiisin, tapat, may kapintasan siguro, pero totoo. At ang katatagang iyon na pagkamalan niya bilang kahinaan. Inisip niyang palagi kang nariyan. Akala niya pwede niyang maliitin ang oras mo, ang pagsisikap mo, ang enerhiya mo, at patuloy ka pa ring magpapakita na parang orasan. Pero ang bersyon ng sarili mong iyon, wala na siya. Masyado na niyang nilampasan ang linya ng paulit-ulit. At ngayon, naaalala niya ang lalaking hindi kailanman humingi sa kanya ng pagiging perpekto, kundi ng pagiging naroroon lang. Ngayon, ang katahimikan ay higit pa sa kawalan ng tunog. Isa na itong kawalan dahil nararamdaman na niya kung paano ang mabuhay ng walang matibay na sandigan. Ang mga bagong distraksyon niya walang lalim tulad ng sayo. Ang mga bagong pagpipilian niya walang katapatan na taglay mo. May mga sandali sila, ikaw, nagbigay ng kahulugan. Ito ang katotohanang itinuturo ng pagiging matatag. Hindi mo kailangang isigaw ang halaga mo. Tinatayuan mo ito. Hindi mo pinipilit ang tao na makita ang halaga mo. Lumalayo ka kapag hindi nila ito nakikita. At kapag ginawa mo yon, may makapangyarihang nangyayari. Doon lang nila nakikita ang nawala sa kanila. Hindi dahil sinabi mo, kundi dahil wala ng iba na katulad mo. Wala ng iba na ikaw, at ngayon, alam na niya. 4. Pinapanood ka niya kahit hindi mo siya nakikita. Huwag kang palinlang sa katahimikan niya. Huwag kang madaya ng kawalan ng mensahe o ng malamig na harap na ipinapakita niya. Pinapanood ka niya, siguro hindi lantaran, siguro walang like or comment, pero nariyan siya. Sumisilip sa mga kwento mo, tinitingnan ang mga post mo, sinusuri ang mga update mo. Dahil iyan ang nangyayari kapag tumigil ang lalaki sa paghabol. Nagiging misteryo siya. At ang misteryo, laging humihingi ng atensyon. Hindi ka na humahabol sa kanya, kaya't ngayon siya ang kailangang maghanap sa iyo para may maramdaman, para makita kung naka-move on ka na, para tingnan kung nasasaktan ka pa, para sukatin kung may lugar pa rin siya sa mundo mo. Ganoon umiikot ang laro. Sa oras na natahimik ka, sa oras na tumigil ka sa pagpapakain sa kanyang ego, nagugutom siya para sa kahit mo. Dati, predictable ka. Ngayon, hindi na niya kilala kung sino ka. At ang hindi niya alam na bersyon mo, iyan mismo ang humihila sa kanya pabalik. Ito ang madilim na sikolohiya na gumagana. Hinahangad ng tao ang pagiging mahalaga. Kapag binaliwala mo ang pagkawala nila, nararamdaman nilang wala silang halaga. At ang pagiging hindi nakikita, iyon ang pinakamatinding parusa sa ego. Hindi niya inakalang mawawala ka ng tahimik. Inisip niya'y iikot ka pa rin sa kanya. Akala niya patuloy mong patutunayan ang debosyon mo, pero hindi. Naglaho ka ng may dignidad. At ngayon, kahit nag-aasta siyang walang pakialam, pinag-aaralan ka niya. Pinapanood ang bawat galaw mo, nakikinig para sa anumang senyales ng kahinaan, umaasang makakita ng patunay na nagmamalasakit ka pa rin. Pero wala siyang nakukuha. Iyan ang bentahe ng pagiging matatag. Hindi mo kailangang i-block siya. Hindi mo kailangang mag-post ng pilit na tapos na ako. Ang ginagawa mo lang ay patuloy na bumubuo sa katahimikan, nabubuhay ng may layunin. Hayaan mo siyang manood, hayaan mong magtaka siya. Dahil ang atensyon, yun na ang problema niya, hindi na regalo mo. Siyam, hindi ka emosyonal na sarado, emosyonal na disiplinado. Tatawagin ka nilang malamig, hiwalay, emosyonal na sarado. Hayaan mo sila. Iyan ang sinasabi ng mga tao kapag nawala na sila ng access sa kahinaan mo. Kapag hindi na nila kayang manipulahin ang mga reaksyon mo, tinatawag nilang problema ang iyong katahimikan. Pero linawin natin, hindi ka nakasara. Pinipili mo lang. Hindi mo na ibinibigay ang enerhiya mo sa kaguluhan. Hindi mo na ibinibigay ang puso mo sa taong hindi man lang karapat-dapat sa katahimikan mo, lalo na sa tiwala mo. Hindi ito emosyonal na pagkasara. Ito ay emosyonal na disiplina. Ito ang bahagi ng kwento kung saan tumigil ka sa pagbibigay ng kapayapaan mo sa iba. Tumigil kang mangailangan ng ibang tao para patunayan ang halaga mo. At sa oras na ginawa mo iyon,
naging hindi ka na matitinag. Hindi dahil immune ka sa pakiramdam, kundi dahil sinanay mo ang sarili mo na huwag dumugo para sa mga taong ginagawang laruan ang emosyon mo. Ang isang stoic ay hindi manhid. Ramdam niya ang lahat. Hindi lang siya kumikilos sa bawat bugso ng damdamin. Iyan ang pagkakaiba. Tumitibok pa rin ang puso mo, naaalala pa rin ng isip mo, pero ang kilos mo, iyon na ngayon, kontrolado mo na. Kaya siya naguguluhan dahil inasahan niyang lalaki ang guguho. Ang nakaharap niya ay lalaking nagbago. Inisip niyang ang pananahimik mo ang sisira sa'yo. Sa halip, pinatalas ka nito. Ngayon, hindi niya na alam kung paano ka aabutin. Dahil ang mga dati niyang sandata, guilt, katahimikan, patibong, hindi na tumatagos. Nakapagpatayo ka na ng hangganan sa pagitan ng emosyon mo at ng impluensya niya. At iyan mismo ang kapangyarihang hindi niya kailanman nakita. 10. Ang pagbabalik ay nasa katahimikan. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng kahit ano sa kanya. Ito'y tungkol sa pagtayo mo sa sarili mong kapayapaan hanggang sa ang pagkawala niya ay wala ng kaalingaw-ngaw. Tinuturuan ka ng mundo na bumangon ng malakas, mag-post, mag-party, ipakita ang glow up. Pero hindi iyon kapangyarihan. Ingay lang yon. Ang tunay na kapangyarihan ay tahimik. Isang uri ng katahimikan na hindi matitinag. Isang presensya na hindi kailangang sumigaw para maramdaman. Hindi ka na siya noong iniwan ka niya. Ang lalaking iyon ay reaksyonaryo, nangangailangan ng sagot, ng pagsasara, ng pagpapatunay. Pero ang bersyon mo ngayon, hindi natitinag, hindi humahabol. Tahimik lang na sumusulong, may layunin, may direksyon. At ang presensya mong kalmado, ang hindi natitinag na katahimikan, iyan ang tunay na pagbabalik. Dahil walang mas nakakayanig sa isang tao kaysa sa maunawaan nilang hindi na sila ang bagyo mo. Alaala na lang sila. Inasahan niya ang rebound. Ang nakikita niya ay muling pagsilang. Iyan ang landas ng pagiging stoic. Hindi ang manakit, kundi ang magpagaling. Gumaling ng ganap hanggang sa ang mga desisyon niya ay hindi na kayang kontrolin ng damdamin mo. Gumaling ng buo hanggang sa kahit bumalik siya, hindi mo na kailangang sumagot. Dahil ang layunin ay hindi kailanman ang makuha ulit ang atensyon niya. Ang layunin ay maging lalaking hindi na ito kailangan, at iyan ang pinakamalakas na tama. Hindi ang mismong katahimikan, kundi kung ano ang naging bunga nito. Naging kapayapaan, naging kapangyarihan, naging isang buhay na wala na ang sakit na idinulot niya. Hindi mo kailangang maging maingay, kailangan mo lang maging mas kalmado. Dahil kapag natagpuan ng isang lalaki ang katahimikan matapos ang bagyo, hindi niya na kailangang gumawa ng ingay. Siya na mismo ang senyales, at alam na niya iyon ngayon. Konklusyon, hindi mo siya nawala. Ang nawala ay ang ilusyon na kailangan mo siya para maging buo, at ang katahimikan na inakala niyang kahinaan. Naging sandata mo, naging kalasag, naging pundasyon. Dahil noong tumigil ka sa pagsasalita, nagsimula kang maghilom. Noong tumigil ka sa pagre-react, nagsimula kang magbago. Hindi ka lang lumayo, umangat ka. At ngayon, habang siya'y nauupo sa mga tanong, ikaw ay nauupo sa kapayapaan. Ito ang nangyayari kapag pinili ng isang lalaki ang landas ng pagiging matatag. Walang sigawan, walang habulan, kundi tuloy-tuloy na galaw, disiplinadong enerhiya, tahimik na kapangyarihan. Iyan ang dahilan ng pagsisisi niya, hindi ang pagkawala ng pagmamahal mo, kundi ang pagkawala ng impluensya niya. Hindi niya namimiss ang ingay, ang namimiss niya ay ang presensya. At sa oras na maunawaan niya kung ano ang binitiwan niya, huli na. Kaya narito ka ngayon, hindi basag, hindi mapait, kundi nakatutok, kalmado, mapanganib sa iyong disiplina. Wala kang sinabi, at ang katahimikan na iyon nagsabi ng lahat.